Hindi na sinikatan ng araw ang mailap na si Jeffrey Otom Diaz alias Jaguar at ang kanyang driver matapos silang mapatay ng mga pulis sa isang engkwentro sa Pilar Village, Las Piñas, pasado alas 10 kagabi. Duterte, mag-draw tayo! Mag-draw tayo! Bigyan mo ako ng baril! Sige. Walang problema. Ba't ako matatakot? Ba't ako matatakot? Drugs must be stopped. Gagamitin ko ang pulis pati military to go after drugs. Ang utos ko sa kanila, patayin mo. Sumuko na sa tanggapan ng National Bureau of Investigation o NBI si Alvaro alias Barok, ang isa sa mga tinaguriang top lieutenants ng kinilalang drug lord sa Cebu na si Jaguar na napatay ng pulis kamakailan. Sa isang text message, sinabi ni Superintendent Rex Derillo, Regional Intelligence Division 7 Chief, na si Barok ay sumuko sa NBI Bohol. Si Barok ay pinaniniwalaang kasabwat sa pagpaslang sa dating Poro Police Station Chief na si Senior Inspector Jonas Tahanlangit nito lamang Abril at ang pagpatay sa isa pang pulis sa Danao City noong 2011. Magugunitang napatay si Jeffrey Jaguar Diaz sa isang engkwentro, gayon din ang kanyang bodyguard sa isang engkwentro sa otoridad na pinangunahan ng mga pulis Cebu nitong June 19, Biyernes ng gabi. Pangulo, humingi po ako ng isang pang pagkakataon na sa atin mabigay niyo po ako ng mapatawad po ako sa aking mga nagawa. Ako po yung umaharap sa inyo ngayon dahil po sa isang viral na usapan po sa social media regarding po sa isang post sa Twitter. Ako po ay lubot na humingi ng paumanin sa lahat ng naapektuhan doon sa nagawa ko. At humingi po ng dispensa sa lahat ng nasaktan at nasamahan po dun sa post ko. Lalo na po dun sa ating President-elect na Rudy Duterte. Ako po ay nandito ngayon para humingi sa inyo ng tulong at ng pangunawa dahil na po dun sa post na yun. Kumari lang po sana ay medyo mawala yung mga pag-husga, mga pagbabash, pagbubuli. Dahil naapektuhan na din po yung mga anak ko, pamilya ko, trabaho. Yung pong post na yun ay gawa lang po ng isang matinding bukso ng damdamin. At umasa po kayo na hindi na mo makaulit yung ganong mga pangyayari. Ako lang po yung hihingi ulit. Muli po, humingi po ako ng tulong na sana po huwag na akong palakihin huwag na akong ma-brought out of too much proportion yung pong mga nangyayari. Dahil hindi naman po ako talagang masamang tao. Ako isang simpleng mamamayan lang. Maaaring sobrang nag-react po sa isang sitwasyon, sa isang issue regarding po sa ating bansa. Kaya po, ako yung humingi mula po sa mga supporters ni Mayor Duterte, sa mga kamag-anak, kaibigan na lubang naapektuhan sa mga bashers, sa mga nambubuli po sa internet, sa Facebook. Sana po ay matapos itong problema ko ito dahil medyo yung mundo na po yung nakakaalam, medyo masama na rin po yung nagiging sa akin, nagiging tingin sa akin ng mga tao. Sana po yung mga nakapashare na nakalusot po sa mga nag-delete ng post,
po'y lubos na humingi ng pangunawa na sana po madilit na rin po. Gawa po na medyo madilit po yung pagkala mula dito sa siyudad ng San Pablo, sa Laguna. Sana po madilit na po lahat. Wala po akong intention dun sa nakasulat. It's just that I'm only mimicking the situation regarding the issues. And sana po ay mapatawad din po ako. Ako ay humingi ng tawad sa mga naapektuhan ulit sa pangyayari ito. Nagpapasalamat po sa lahat ng tumulong. Mula sa aking pamilya, mula po sa mga kaibigan, katrabaho, mga kamag-anak sa ibang bansa na nagbigay ng suporta. This public apology was initiated by Solid Emilio ng San Pablo and PRD National Volunteers Foundation, Third District of Laguna. Muli po, napapasalamat po ako sa mga tumulong at muli po ako yung humingi ng dispensa. Una-una kay Mayor Duterte sa mga na-post ko laban sa kanya at umaasa po kayo hindi na po ito maulit. Sana po ako'y matulungan nyo rin na madelete po sana yung mga post kasi talagang medyo kita po yung pangalan ko at yung picture ko dun sa anong yun. Muli po, nagpapasalamat po ako sa Emilio Solid Duterte, Emilio ng San Pablo and PRD National Volunteers Foundation, Third District of Laguna. Maraming pong salamat. Tagal ko na sinasabi yan, I was one. Diba sabi ko, when I was a congressman, I debated with Joker Arroyo. Kapartido kami doon, puro kami left eh. Kami nila Eta Rosales, puro kami left noon. And I debated with him because sila yung gusto ng i-lift yung, walain yung death penalty. Ako yung patay na ayaw ko. Sabi ko marami patayin, huwag mong pigilan yung puta ng batas na... Tapos, it was not passed during our time. 11 Congress. Kami yung Congress na nag-impeach ni Estrada. It was at that time na gusto nilang i-lift ang death penalty. Ayaw ko, ayaw namin, marami kami. Kaya sa botohan, tatalo sila. Kailangan talaga yung death penalty.
Ang problema kasi, sabi nila, sa Muntinlupa, more than 1,000 na daw naka-standby dyan na yan ang problema nila. Sabi ko, hindi problema yan. Magpatay ka lang ng 10 araw-araw, tapos yan. O gawain mo 50, di ilan lang. May mga tao talaga na hindi dapat, or would you rather na yung extrajudicial. Kasi pabalik-balik na lang, no? Yan, kagaya sa akin. Sabi nila, ako yung pumapatay ng kriminal. Si Dilima, pati si Eta. Isa pang... Ako lang ang tiktakot. Sabi ko, itapon kita dyan sa bangkiruan. Pero yung sino yung nagtapon talaga dyan sa bangkiruan, hindi ako yan. Baka kayo.